Si Bella Ismael kasi talaga, Gaisel, yung nakitaan ko talaga na magiging Miss Universe Philippines title talaga eh. Pero, iba na din is usapan yun ha if we send her to Puerto Rico. Parang, maiiba siguro yung opinion ko dyan. Pero kung Miss Universe Philippines lang, Bella is deserving. Explain why Bella talaga from the start. From the start. So, yung class, yung elegance ni girl, the techniques in her pasarela, parang alam mo talagang she underwent a pasarela coach. And she's very calm and collected, very controlled yung pasarela ni Bella Ismael. As in sobra. Look at the double turns, darling, 'di ba? Napaka-smooth ng landing niya doon. And when it comes to beauty, hindi naman yung sinasabi nila na ka-look alike daw niya. I beg to disagree. Joke lang yun. Sinabi ko yun sa kanya sa personal. Oo, kamukha talaga niya yung tita niya na alta din, di ba? So, sa akin talaga, all the way, I'm rooting for, Bella Ismael Rojas, Taguig. Or Isabella Ismael Rojas. Ganun magpakilala si Bella. Isabella Ismael Rojas, Taguig. Hindi nagko-close yung bibig niya pag Taguig. Iba yun. Pero Alta lang ang makakagawa nun. Gusto ko yung bagsak ng Taguig. Oo, na hindi nagko-close ang lips. Oo. Taguig. Oo. O si Laon nyo naman, Bea Milamindorsky, Laon yun. Sa naman, Bella Ismael, Taguig. Yung hindi mo mabagsak yung lips sa magtagig. Perfect. Oo. Nakakatuwa. Promise. Alam mo naman, sabi ko nga doon sa prediction ko, and all the technicalities ng pageantry, wala ka naman masabi na kay Bella. Wala na. She take all the boxes din. Oo. Kung Miss Universe Philippines at talagang Miss Universe Philippines, deserve niya talaga ang corona. Pero ang mindset ko kasi ay doon na sa Miss Universe mismo, hindi sa Miss Universe Philippines. Pero don't get me wrong guys kung Miss Universe Philippines, wala akong question at hindi ako mag-violate through action kung si Bella ang winner. Wag lang siyang mag-compete. ang ko lang talaga, kasi hindi na ako nag-iisip kasi Fatima Bosch, mag-iisip ka pa? Bahala ka dyan siya. Bahala ka dyan. Sabi pareha sila ng height Bella, kay Fatima Bosch. O diba? So pwede manalo din si Bella pag siya pinadala natin. Diba? Guys, maraming salamat sa inyo sa pag-stay ninyo sa channel namin. Dapat mag-stop na dapat mag-stop na, sabi ni Kapihan ni Beshi. Sabi niya Kapihan ni Beshi, hindi ko mabasa, Jeff, pasuyo. Bella has unfinished business. Parang yun ang goal niya. It speaks volume that during their stint sa provincial, walang sigawan. My points. Ano masasabi mo doon, Jeff? Na when it comes doon sa fans, when it comes sa even sa Boracay, wala talagang, literally walang fans. Ano masasabi mo na ang lakas niya bilang beauty queen, front runner, tapos parang perfecto na nga when it comes sa performance niya, pero bakit yung reception ng tao ay hindi ganun kabongga para sa kanya? Parang may disconnect because of the aura, the overall vibe of Bella Ismael. Parang sa akin yun lang yun talaga. Pero alam mo ba, Gaisel, na sa group chat ng mga fans niya, nag-a-update si Bella, in fairness. Yeah. Nag-gets ko, ano ka naman? So, ewan ko lang kung bakit naging ganun yung reception ng taong bayan sa kanya.
Kasi sa lahat kasi ng show niya, at ako ang saksi nito na sa Boracay, kahit na siyang isa sa mga nag-perfect execution doon, kahit na may wiggle siya doon, kahit maganda pa rin yung technically, siya sa napakaayos ang performance, pero wala yung reception ng tao, wali talaga sa kanya. Mas marami pang ang fan si Sultan Kudarate at saka si Jackie Golrahani. Si Tacloban. Si Tacloban kaysa sa kanya. I really don't know kung anong mali, kung anong siguro packaging. I really don't know. I'm not sure. Ko lang iniisip ko lang na anong mali, ang ayos ng galaw, maayos naman yung itsura, magaling sa lahat, magaling sa ganito, dito, saan kahit saan mo ilagay, magaling. Maayos ang wardrobe, kabogan ng mga eksena. Wala ka ba nang maipipintas, pero bakit yung reception ng tao sa kanya is yun nga, medyo I think yun talaga yung naisip ko sa packaging, kung paano nila i-showcase si Bella sa tao, and maybe engagement. Yes, sa social may media. nasabi dito. Oo. Yan yung problema. At feeling ko talaga magiging 2023 stint ni Michelle Marquez D. Sabi nila kulang ang appeal si Bella sa Huwag kayong magsalita ng against Bella, guys. Kung ano lang nakikita ninyo, yung possible na dahilan kung bakit mahina siya sa fans, sa masa. Relatability daw. Raymond, alta kasi siya, hindi makarelate ang masa, sabi ni Raymond. Oo, ipin ko baka sabihin yung gumagawa ko ng kwento. Diba? Ayan. Sabi ni si Raymond. Basahin ko yan para aware yung team ni Bella. Sabi ni Luca Ever, wag pero balang bashing Ramdam ba ang lamig sa Bella, Jep? Baka konti lang kayo dyan. Ay, Luca Ever Ang init nga, Luca Ever ang init ng reception dito. Sabi naman, guys, mag-comment kayo ng mga constructive criticism about Bella. Kasi dito natin pag-uusapan si Bella, bakit ganun niya yung nangyayari? Kahit na she looks, kahit na perfect na halos yung galawan niya, bakit ganun pa rin yung reception ng tao sa kanya? Alta kasi siya, hindi makarelate ay, nabasa ko na yan. Wait, saan pa ba? Guys, huwag kayong mag-double huwag kayong mag-double kineme. From Venus, I'm sorry si Jep kapag maligo. I'm sorry, no? mga talaga kayo, no? Okray talaga kayong lahat. Sabi naman ni sakit ko talaga. Sabi naman ni Arnold Landicho, it's simply because Bella is intimidating. Pero ito ipagtatanggol ko si Bella. Never nag-intimidate. Siguro online, pero sa personal, hindi siya intimidating. Kasi siya ang nag-approach siya. Never siyang intimidating sa akin. Or never siya naging intimidate sa fans, sa personal. Kaya bakit ganun yung reception? Hindi ko maintindihan. Parang feeling ko si Bella is, if talagang kung mauna kang mag-submit sa kanya, isa-submit din niya yung sarili niya sa'yo. Pero pag dinedma mo siya, dedma ka din sa kanya. Parang ganun. Parang hindi naman. Maano siya sa tao Maayos siya pag live. Siguro pag personality niya online, medyo ilag sa kanya. I really don't know. Maayos siya as in okay ang personality. Hindi siya makamasa. Alta syudad, sabi ni Jaybird Jevelosa. Iko-consider ko yan. Sabi naman ni Mel B, kulang sa appeal si Bella sa masa. Okay. Ito sabi nila, mas abot ng masa si Elio kaysa kay Bella. Sabi it's mere Rev. Sabi naman ni Peko,
Problema is relatability, Gaisel. Pwede nga naman. Pero feeling ko naman, pag hinirang natin si Bella Ismael as our Miss Universe Philippines 2026, parang tatanggapin pa din ng lahat. Ay, siyempre, hindi na, Oo. siya kasi yung kandidata na nagtrabaho. Nag-perform, Tapos, nag-deliver. nag-perform. Kumbaga, parang si, ano lang yan, ni si Chelsea Manalo na, nag-perform naman siya. Oo. Tatanggapin siya. Oo naman. Kung si Bella Ismael yung mag-Miss Universe Philippines, sira ulo ko naman kung hindi ko siya tatanggapin. Feelingera ako, ganon. Ang galing-galing niya. Na-appreciate, tatanggapin siya ng tao kung siyang mananalo. Nagkataon lang nga na, pinag-uusapan lang natin kung bakit hindi siya makakonect when it comes doon sa overall audience ng pageantry. Kasi pag ito pinadala din natin sa Miss Universe, baka doon siya magiging relatable, 'di ba? Maybe ipapackage. Iba ang package. Yun na yung weakness ni Bella, yung i-repackage ba natin siya? Kung kakabog ba kung i-repackage natin ang isang Bella Ismael na more relatable at more more malapit sa masa. No? Sabi ni Big Boy, daw yon? Dapat gawin ni Bella Ismael ay ayusin niya sa common tao. Ayan tayo, Big Boy. Huwag mo akong nililito ngayon sa mga seryoso po tayo, ha, Big Boy. Huwag nito joke. Kulang siya sa social relation po. Anong social relation? Ano to? Subject? Big Boy, niloloko mo ba kami? Anong social relation na pinagsasabi mo? Sabi naman ni Pueco, that's why I said I cannot see Bella as a beauty queen. Dapat niya maging event host na lang. Ay, Oy, baka pwede din, di ba? Who knows next year? sabi naman ni Chris Pop, I love Bella and I agree. Yung packaging niya, if we watch the interview, nakakatuwa siya. Just kulang sa exposure. Sabi ni Chris Pop. Nice one, guys. Yung mga ninyo kay Bella, thank you so much sa pag-participate namin na bakit ganon ang nangyayari. Pwede siya sa Miss Cosmo. Mamaya na namin pag-uusapan ni Jeff kung ano yung mga possible na mga crown na yan. Miss Universe Philippines muna, ha. Sabi ni From Venus, dapat kasi merong advocacy si Bella. Meron siya. Nagtuturo siya ng ballerina class na medyo hindi afford ito. Sabi ni From Venus. Meron po siyang advocacy which is mental health. Isa din yun sa mga advocate niya. Ina-advocate niya. Ate mo, Bella. Ang dami niyang kayo ko talaga, nakapokus lang talaga kayo sa ballerina thing. At ang dami niyang ginagawa sa buhay, ha? Ang dami niyang social works. May sasabihin sana ako pero wag na lang. Sabihin mo, Ron! I Hindi dare pwede. you! Feeling ko yung sasabihin ni Sir Ron, foul sa YouTube community. Ano Guidelines. tayo dito? Oo. Sabi naman ni Madam Arpen, sabi nga ni Gaisel sa video niya, too much perfection can be boring. There is nothing to improve on Actually, wala. Yun din yung nakikita ko talaga. Wala nang i-improve si Bella kasi nga perfect na siya as maging winner ng Miss Universe Philippines. By paper. And it's hard to relate to her. I am also an OFW kaya na-touch ako sa sinabi ni BMW. Sabi ni Arpen about Bella. Alam mo, i-consider ko yung na too much perfection kasi is boring. So, kung baga makikita mo na, ay wow, ano pa kaya yung improve ni Bella? Pero I think may nakikita pa akong bubog niya. Yung packaging niya talaga, I think ang may mali. Yun yung weak. Oo, yung weak side niya. Sorry ha sa team, pero feeling ko yun talaga kung kaya hindi umaarangkada. Pero when it comes sa technicalities, ako, number 1 ko talaga si Bella. When it comes sa technicalities ng pageant, ha, kung doon ako magbe-base, si Bella Ismael number 1 ko. Kasi walang makakatalo sa kanya sa lahat ng aspeto, ha.
when it comes sa technicalities ng pageantry. April Smith pumapangalawa sa kanya when it comes sa technicalities. Talagang neck and neck silang dalawa. Dahil siguro sa experience, dahil matanda na rin sila. Kaya alam nila kung paano i-atake yung ganitong moment. Ganon. When it comes sa technicalities, sila ang top 2 ko. Bella Ismael and April Smith. At hindi ko yan pwedeng ipagkait sa kanila. Kasi deserve nila na. When it comes sa technicalities ng pageantry, it's gonna be Bella and April Smith ang last 2 standing. Pero pag magbe-base naman tayo doon sa ibang aspeto naman, medyo, ayun nga, relatability din kay Bella. And ang perfect niya na kasi, parang nag-e-expect ka na ng perfect na galawan, which is naibibigay niya yung expectation mo talaga. Kumbaga, eto ang expectation mo, ibibigyan ka nito ng ibibigay talaga ni Bella sa'yo. Ayun. Sabi ko, ano pa ba ang kayang i-improve ni Bella? I think iniisip ko talaga yung packaging ng kung paano siya i-package at kung paano siya ipakilala sa madla. At tanggalin niya na ang barili na kinemerot. Alam na natin yan. Sana magbago yung Pero, oo, siguro. I think lang naman, hindi ko naman Ayun sabi ni Madam Arpen. Sabi naman ni Sheila Raba, pag sinasabi kasi na may kaya, parang wala ng connection sa madlang people. Pag sinasabi halimbawa mayaman, hindi alam mo ba mas maraming mayaman dito sa mas maraming mayaman kay Bella Ismael dito sa Miss Universe Philippines? Mas maraming mayayaman na girls, hindi lang kumakabog. Yun lang, 'di ba? Ayoko na mag-say. Mas maraming mas mayaman kay Bella Ismael. Hindi lang kumakabog. Aba, ano naman yung yaman ni Ashley Subihano Montenegro? Diba? Hindi lang siya kumakabog. Maraming mayaman kay Bella. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na pag sinabi niya na may kaya, kung may kaya yung isang ano ba tawag doon, yung isang beauty queen, ay wala nang connection sa tao. I don't think so. Pero mas maraming mayaman kay Bella. Sure ako. Ayaw ko lang enumerate sila Ayun, nasa nga sila Nasa butuhan sa Maya, nag-top na nga sila Diba? Nag-top 10 na nga sila doon. Nagsiksika na nga sila doon Nagsiksika na yung mga mayayaman doon Pero hindi naman kumakabog. Tignan ko lang kung kakabog kayo sa top 8. Chares. Yun. Kasi kailangan mo kasi samahan ng performance. Physical effort din talaga. Sabi ni Ana Lim, wait lang guys, hindi ko mabuton Ayoko kasi na, dapat nakita ninyo na comment talaga nila. Ayoko nang binabasa ko, baka sabihin nyo nagawa-gawa ako. Walang appeal si Bella sa totoo lang. Meron naman. Meron naman. Siguro hindi lang ka-powerful as sa iba. Pero kung walang appeal talaga, nakakaloka naman na wala. Ako nga meron siya pa kaya? Yun nga Meron naman, hindi nga lang siguro as powerful as iba sa ibang girls. Uy, dumadami na yung comments. Kaya pa ba? Kaya pa siya today? Perfect daw ba si Bella, but too much perfection is boring? Yan ang sinasabi ng iba. Baka daw wala nang maibuga pagdating sa MU stage. Paano pag meron? Diba? Yun nga. Paano pag meron? Ito sabi ni 4D, dapat gayahin ni Bella si Saron. Alta pero relatable, pero alta presyon. Gaga. Si Ron, inukray ka ng baby natin 4D Alta pressure guys. Nakakaloka talaga to Sabi ni Alex, yun ang budget? Grabe. Yan ang nakikita ko, walang engagement. Taguig is beautiful. Kung pasarela exam, perfect si Taguig. Nga naman. Hello Brownie Pinoy.
Bago lang daw siya nag-join. Ano, Brownie Pinoy, shout out sa iyo dyan. Wait lang guys ha. Ayun. Ito din. Masyado kasing yayamanin ang dating. Hard to reach. Para mahirap i-approach siya for many. Yun lang yung feeling natin. Pero Yun yung feeling natin. Sabi ko nga sa inyo guys, hindi po siya siguro intimidating lang yung dating niya when it comes na magsalita siya, gumalaw siya, pero hindi siya intimidating in person. Hindi siya feeling ko kakausapin ka talaga niya kung kakausapin Oo, ka. ganun siya. Ganun po si Bella. Hindi ko lang naintindihan kung bakit yung tao. Yun yung misconception about Bella. Na hindi siya siguro yung ipinapakita, yung feeling ko na talaga packaging. Yung ipinapakita niya kasi online ay hindi relatable. That's why iniisip nila na hindi pang masa. Pero in And person, I think- iba eh. Iba in person si Bella. And I think lang talaga, siguro kung may Q&A pa before the final question, sana mailabas ni Bella yung personality niya and just say what's in her mind at that moment. Yung alam na natin, wag na niyang sabihin. Para kasi siyang interview na kung ano na yung sinabi mo sa interview, kung ano na yung sinabi mo sa paper, sa resume mo, wag mo nang sabihin ulit. Sa interview. Oo, kasi di ba, ang first initial question sa interview, tell me more about yourself. That is not written on your resume. So gusto ko masanay si Bella ng ganun, na sagutin yung mga tanong na lalabas yung personality niya. Yeah, at saka wag na siyang alam na kasi natin yung about the ballerina issue, about the Things we teacher haven't heard issue. before. Oo, Sinabi na yun before. So sana hindi na yun. Yun lang naman. Sir Paul Araneta, siya pong sponsor ng damit ko for today's video. Hello, Then, Paul. Thank you, Sir Paul. At hindi pa niya napanood yung unboxing ko. Yung unboxing ko kaninang umaga, Sir Paul, doon mo panoorin. Uy, ano din yan? Baka tagig. Si Sir Paul. Yes, super tagig siya si Sir Paul. Number one As na in, tagig. Magkamatayan man daw, sabi ni Yes. Sir Paul. Tagig. Kapig-gising kami niyan. Magkamatayan man daw. Pero kung sino daw yung manalo at hindi man si Bella, okay lang sa kanya. Pero magkamatayan man, tagig talaga siya. I love it. Thank you, Sir Paul. Sabi ni Peko, Jeff, ikaw pasuyo, Peko, on stage. Yeah. Bella has an intimidating facade. And I guess di siya na-expose sa masa. That's why she cannot relate and she cannot convey to the masses. She has a specific market, not for everyone. Elite nga. My point nga. Yeah. A very good point when it comes kay Bella Ismael. I agree. And I hope she can work onto that one. And I hope that Team Bella can also work on that and help Bella on that aspect. Diba? Sabi ni 4D, presidential apology, I am sorry. Ewan ko sa'yo, Balikan Paul. niya ako after the coronation night. Sabi naman ni ano name niya? Vezor? I agree kay Jeff. She's ready to represent ng Philippines. 100%. Like, Sabi napakita niya kasi guys, ready naman talaga siya. Nakikita mo naman yung galawan niya eh. Sabi ni Adi, huwag ka nang mahiya Sir Ron, sabihin mo na, hindi nga pwede. Community guidelines tayo. Sabi ni Kapihan ni Beshi, Jeff, please, thank you. Bella is still my top 3. Feel better, Jeff. Face, fuchsia, flower shape. Thank you, Kampihan ni Beshi. Pero feeling ko lalala to tonight. But I will try my best to get better. Ha? Oo nga. O maka-arte na sa get better. Doon tayo nagiging unrelatable eh.
Aray ko, nakakaloka. Ano to si Ana Lamp? Ano daw? Walang universal appeal si Bella. Sa totoo lang, kitang-kita naman. Grabe naman sa kitang-kita na. Meron naman, I know, maybe sa ako ha, sagutin ko yan, Jeff. Maybe sa'yo. Pero huwag mo kami idinadamay. Huwag mo idadamay yung ibang tao. Oo. Ba't mo kami dinadamay? At saka yung ibang lahi, iba yung tingin nila sa mga ganyang level of beauty. True, totoo. Iba yung standards natin when it comes to beauty. Para sa mga Pinoy kasi matangos ang ilong, ganito yung mata is beautiful. Pero sa ibang lahi, iba ang standards at level ng beauty na hinahanap nila. So hindi mo pwedeng sabihin na wala siyang universal appeal. Maybe sa'yo, pero wag mo kami idama. Yun lang yung comment ko ha. Maybe lang. She is first runner-up way back in 2020 for nothing. Yes. Pangalawa sa choice. Ngayon nga lang, umarangkada si Rabia. 'Di ba? O kung hindi lang possible din pala talaga. Nakikitaan siya ng universal appeal. Somehow. Sabi ni Sonia, tama ba? Sonia Evasco? Mm-hmm. Ano raw? Queenly kasi ang dating ni Taguig, and I found it's okay not being alta po. Yes, para sa akin ha, maganda kasi yung pagdadala ni Bella sa sarili niya, yung tindig, yung the way how she carry herself, it's very yung pang beauty queen talaga. Yung nakikita mo yung finesse ng isang babae kay Bella Ismael. Talagang kung finesse ang pag-uusapan, number one siya. Diba? Ayun sabi ni Raymond, sorry pero mas may karisma pati si Margie Moran, Florendo kaysa kay Bella. Ay hindi naman natin yun maitatanggi, nag-Miss Universe nga yun eh. Oo. Pero syempre hindi naman siya nawawala sa ganong eksena. So ayun na. Sabi ayan. Ano daw Jeff, pakibasa, thank you. Hindi intimidating si Bella. Mga vloggers kasi nagpo-push niya na persona niya. Kaya yung iba gaya-gaya. Okay ang personality niya. So kasalanan pala ng vlogger to. Oo. Meron namang vlogger na nagpo-post doon sa alta moment niya. Pero, syempre, yung ipinapakita din kasi ni Bella, at the way she speak ay talagang hard to reach. Parang ganun lang yung dating. Oo. Ayun. May naman siya, may aspeto na pinupush din niya na ay alta nga si Bella. Hindi, dahil siguro na, pero hindi naman kasalanan siguro ng ibang vlogger na pinupush yung pagiging alta niya. Sabi ni Luca Ever, gusto ko si Bella dapat hindi ko mabasa. Ang pinadala last 2020 daw, naghihintay lang. Ay, kung siya, hindi tayo top 30. Ano tayo? Top 5. Feeling ko. Kung ako lang wala tayong magagawa dyan. Kasi mas matibay ang kanyang mental fortitude. Mental fortitude. Yeah. At feeling ko hindi siya iiyak-iyak doon. Kasi maano siyang babae, matapang na babae. Strong. Very strong personality si Bella. At magkaka-level sila ni Mexico. Oo. No? Nung IMG kasi. IMG kasi yun at Bella talaga. Sabi ko kung siya, ay winner. Kasi IMG yun eh. At talagang yan ang gusto nila. Yung very finesse at saka brainy. Yes. So, wala tayong magagawa. By the way guys, ito na yung sino ang gusto mong supranational, Jeff? 5 sila eh. Ang dami, di ba? Sino yung 5 at sino yung pinaka the best? For me, ang gusto ko talaga sa Supra na pinaka-the best, si April Smith talaga. Kasi feeling ko, si April, she will pull up like sino yung nanalo ng ng Supra sa Africa? Lalena Matswane.
Yes, she can pull off the same performance, the same transformation that Layla has done way back that year. Parang kayang-kaya ni April Smith na most especially when it comes to styling. 'Di ba? Tignan mo naman si girl nung swimsuit sa Misamis. Nag-iba na naman ng hairstyling pero kabog pa din, 'di ba? Yes, yes. So, kaya siya talaga ang number 1 ko for Supra. Pero sino yung kinoconsider mo pang iba? La Union. La Union. Mabibitan siya ng organization. Kasi nga, Polish yun nga yung apelyido niya eh. Oo. Feeling ko, Giselle, kaya siguro, alam ko bumibisita din naman talaga every year yung Supra people, pero feeling ko ang hinihintay talaga nila si Bea Milan Windorski. Oo, parang ambisyosa. Kasi nandito si Eduarda. Parang feeling ko, Pwede. Ang pangatlo ko si Alison Hetland, Pampanga, because of her towering height. Kasi 'di ba, yung reigning queen ngayon, 'di ba, ang tangkad, parang naging na tuloy si Kat Ligado. Parang naging unano, gano'n. Jubilee it. Nung tumabi siya kay reigning Miss Supra. Di ba? Nagsundo pa. Nagsundo ba talaga siya? Para, wag ka Take note kay Kat ha. Ayaw kasi ni Kat ng mga matataas na heels. Pero feeling ko kung nag-platform siya, magkasing height sila. Oo. Si Kat, kaya pangit ang execution niya doon sa evening gown last year. Kasi nga, sinubukan niyang mataas na heels. Hindi siya makapag-perform ng ganyan, ng maayos. Kaya medyo wiggle-wiggle yung performance niya last year. Nahirapan siya doon sa gown niya. Kasi nga, nahirapan din siya sa heels niya. Ayaw niya kasi ng medyo sobrang taas. Kahit na matangkad naman siya ha. So, ayun, yung choices mo is talaga, La Union and Pampanga and April Smith. Yan yung top 3 mo. How about Cosmo? Mga tatlo sila. Number 1 ko sa Cosmo si Baguio talaga. Kasi pag si Roxy ang pinadala natin doon, napaka-bubbly ng personality. Feeling ko magugustuhan siya ni Bawang and the organization. At parang si Chelsea. Fans. Parang si Chelsea. So, wag na tayo magpadala someone from Sultan Kudarat kasi alam ko naman the people from Baguio will definitely support Roxy kung sa At hindi lang people from Baguio, people of the Philippines. People of the Philippines. So, sige na. Sige na, people of the Philippines. So, kasi di ba magbebenta ka ng organization sa Miss Cosmo, di ba? So, feeling ko kayang magbenta ni Roxy at iangat ang Miss Cosmo organization sa mundo ng pageantry. Parang mag-iiba na naman yung perception natin sa Cosmo pag si Roxy ang nilagay natin doon. And then the second option is Nicole Borromeo. Because I know she can also pull off the same outcome na gusto nating ibigay kay Bawang. Nakikita mo ba si Bella, in your perspective lang ha, nakikita mo ba si Bella Ismael for Cosmo? Yes. So siya yung third option ko for Miss Cosmo. Kasi nga parang magugustuhan din siya ni Bawang when it yung personality ni Bella magugustuhan ni Bawang. Oo. Nandun pa yun na very finesse siya tapos brainy pa siya sa debate. Brainy pa. So feeling ko naman we will all rally for Bella if she will be sent to Cosmo naman Isa din talaga ako. Ay, feeling ko din naman. Yeah. Next, Charm. Sino yung number 1 mo doon? Si Pampanga talaga. Parang because she's a newbie
and then she's an instant front runner kung hindi man siya pala rin bilang Miss Universe Philippines, which I don't really mind as well gay sila kasi nga top 3 ko siya eh. Kung siya din ay papadala natin sa Puerto Rico, naku, malaki din ang chance natin sa kanya pag siya yung ipapadala natin sa Puerto Rico. But for charm, feeling ko magugustuhan din siya ng Vietnamese fans, si Alison Hitland, because of that gigantic height. Parang mabibitan siya ng mga Vietnamese fans. Next, ano yung second option mo sa charm? Si Sultan Kudarat. Oy, Kasi may botohan din dun eh, di ba? So, parang kailangan ng charm na ganong, kung ano yung suporta na binigay ng Sultan Kudarat sa Cosmo, parang yun yung hinahanap ngayon ng charm. That they can find someone who can also give that financial support for Miss Charm. Ng bonggang-bongga. Next, Echo. Of course, number 1 ko option is si Bea Milan Windorsky. Some people Why? would say na napakababa naman yan. Pero if you come to think of it, tanggalin niyo yung perception niyo na minor pageant siya, na At Alexi Brooks, nandun ang galing. oo, na hindi siya low na na titulo. Kapantay lang yan sila lahat. Kasi pag nilagay natin doon si Bea din sa Miss Eco International, mas malaki din ang chance talaga natin din doon. Na mag-queen, na makuha ang corona. Second option mo sa Echo. Lahat ng Miss Earth queens. So si Roxy Baines. Roxy, oo, si Roxy. Pero sino pa yung isa na Fatima Alsuid, Negros Oriental. yung isa pa? Ay, wala na pala. Wala na, si Imelda's Wide Hearts. Oo, yan. So sila yung nakikitaan ko sa sa Echo. Konti lang talaga sila yung lahat ng Miss Earth. Ayan. Yan po guys, kailangan na magpahinga ni Jeff. Jeff, tingnan mo yung boses niya, nag-iba na kanina. Super bubbly and very very confident siya. Ngayon ay paubos ng paubos ang kanyang energy. Parang sana hindi maging ganito ang performance ni Bella. But I know, I believe in her. I believe in Bella. Ilaban mo talaga to. You can do this. You can be our next Miss Universe Philippines 2026. Yun lang. Yes, at saka